kung kailan ka lamang ma-invite. Gumawa ka ng desisyon, Panginoon. Hindi ko masubaybayan ang mga anak ko. Busy ako. Pero kailangan munang lumapit ako sa iyo para ibigay ko ang mga anak ko. At ikaw na ang bahala sa kanila kapag wala ako sa tabi nila. Kayong lahat na narito, meron ba ditong ayaw mag-asawa? Meron ba ditong gustong maging single forever? Ito yung training sa inyo para maging isang mabuting ina o ama kayo ng tahanan. Kapag naglaga kayo ng tiwala sa Diyos, sasamahan kayo ng Diyos. At wala na kayong pangangambahan pa. Kahit dumating pa ang salot kung saan kayo naroon, makakangiti kayo. Alam ninyong ang Diyos kasama. Kapag ikaw ay narito, pabalik-balik ka rito at hindi ka natututo, hindi Diyos ang hanap mo, kundi yung mga pangangailangan mo bilang tao. Kaya kung hindi ka matututo rito, ay tatanggalin ka muna. Sapagkat hindi ka dapat makahawa ng mga maling ginagawa mo. Lalabas ka muna sa gawain ito, dun ka sa labas. Kasama yung mga tagalabas na ang ginagawa ay para sa mundo. Kapagkat ang gawain ito ay para lamang doon sa nagmimiting makapasok sa langit. Praise the Lord! Amen! Ano naman sabi ng salita ng Diyos? Ang sino man nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos ay ano? Ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Praise the Lord! Amen! Bigyan ninyo na makasunod sa kalooban ng Diyos para maunawaan ninyo na yung naririnig nyong munting tingin na paminsan-minsan ay hindi munti, paminsan-minsan ay malakas, paminsan-minsan ay nagbabago, pero isa lamang ang karunungan, pinanggagalingan niya ang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kung ikaw ay isang magulang at hindi ka panipaniwala ang pangangaral mo sa iyong anak, apagkat kahit nangangaral kay binabaliwala ng anak mo, sa palagay mo, matututo yung anak mo? Hindi. Subalit kung may bawat bibitawan mo ay may kapangyarihan, at isipin ng anak mo na nakakatakot naman. Sabi ng iyong ina, umuwi ka ng maaga, sapat kung hindi ka na umuwi ng maaga, sasaraduhan kita ng pintuan. Natakot ang anak kaya umuwi ng napakaga. Subalit ang isang anak na hindi marunong matakot, umuwi umaga lang. Praise the Lord! Amen! Respeto! Kung may respeto ka, may pagmamahal ka. Unang palatandaan, respeto. Respetuhin mo ang kausap mo. At ang kausap mo ngayon ay ang banal na Espiritu. Praise the Lord! Amen! Di kailangan matagal ang pagbabago. Pagkat ang Diyos na pagtagumpayan na ang lahat. Praise the Lord! Amen! Bakit Diyos? Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa simula pa'y naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ayon sa salita. Ang salita ay nagkatawang tao. Sino? Si Jesus. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Kaya ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Si Jesus ay Diyos. Nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo. Praise the Lord! Amen! Kung paano yan ay imposible pa sa Diyos? Kasama na ng Diyos sa umpisa pa lamang ang salita at ang salita ay nagkatawang tao. Mahirap bang unawain yan na si Jesus ay hindi lamang tao. Si Jesus ay nagkatawang tao.
nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naging tao. Ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong tuwing darating at ngayon, nasa sanlibutan na. Praise the Lord. Amen. Ay, Jesus ay naging tao! Mula sa salita ng Diyos, nakasama na ng Diyos sa umpisa pa lamang, sapagkat siya ay Diyos na totoo. Naging tao, hindi tao lamang. Hindi tao lamang. Ang nakakita sa anak ay nakakita na sa ama. Ang tumatanggap sa anak ay tumatanggap sa ama. Silang dalawa ay isa sa kanya. Lord, amen. At ang ipinangakong banal na Espiritu na babalik ay bumalik ba? Bumalik! Praise the Lord. Amen. At ano ang palatandaan? Ang isang tao ay kinasisihan ng banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa taong yan, ang taong yan ay magkakaroon ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus ay magpapalayas ng demonyo. Makakapagpagaling ng may sakit. Makakapagsalita sa iba't ibang wika. Makakapagpahayag ng salita ng Diyos at makakaalam ng mga kaganapang hindi pa nagaganap. Praise the Lord. Kapag sino ang gumaganap sa Kanya? Sino? Ang banal na Espiritu na ipinangako ni Jesus na babalik. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag kayong makontento na pumapasok lamang kayo sa loob ng simbahan pinupuntahan ninyo. Alamin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkakaloob niya. Malaya niyang ibinibigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. The Lord, amen. Kaya pakumitiin ang bawat isa na kayo'y magtaglay ng karunungan ng Diyos na papaanong paraan pagtanggap kay Jesus bilang Diyos. Praise the Lord, amen. Hindi bilang tao lamang, kundi bilang Diyos na nagkatawang tao. Sapagat kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang pamamaraan na hindi kayang unawain ng tao. Subalit ano ang sabi ni Jesus? Ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ako ang humugi sa tumayas ng buong daigdig. Jeremiah 33:3. Ako ang humugi sa tumayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na di mo nauunawaan. Praise the Lord, amen. Paano mo mauunawaan ang kalaliman ng karunungan ng Diyos? Paano? Simple. Tanggapin mo si Jesus. Kapag si Jesus ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord, amen. At ang pagtanggap kay Jesus ay hindi papatay-patay. Pakita mo yan sa gawa. Sumunod ka sa salita ng Diyos sapagkat yan ang pagpapatibay na ikaw nga ay tumanggap sa Diyos sa pagsunod sa utos ng Diyos. Praise the Lord, amen. Magbigay ka kahit wala ka nang maibigay. Ibigay mo kung ano ang natitira sa'yo. Kapagkat yan ang ginawa ni Jesus. Ibinigay niya lahat. Wala siyang itinira. Pagkat siya'y hubad. Natatakpan lamang ang kanyang maselang bahagi ng katawan. Kung meron kayong damit, meron kang 5 magandang panlakad, bawasan mo ng isa. Ngayong mahal na araw, humanap ka ng isang tao na pagbibigyan mo na alam mong sasaya
masaya doon sa ibibigay mo. Praise the Lord. Amen.